Hello there guys! For this vlog, ipakikita ko naman sa inyo yung isa sa mga rare bougainvillea varieties na kauna-unahan kong napatubo or nabuhay. Ano bang variety itong una kong nabuhay na to? Tara po at tingnan natin yung aking mother plant nito. Okay, ito po yung lugar ng aking mother plant. Kinukuhanan ng sanga na pantanim dito sa bukid. Ayan. Marami po ako ditong mga nakapatid, mga nakatimba na kuhanan namin ng sanga. At dito nga po, nandito, yung isa sa mga variety ng rare bougainvillea na kauna-unahan kong nabuhay. Ibig sabihin, doon nagsisimula pa lang ako na nagpopropa ay meron ako nitong variety na to. Tara po at lapitan natin. Ayan, ang ganda po, makulay ang kanyang mga bulaklak. Ayan, ang dami niyang bulaklak ngayon. Ito pa. Ito pa. Ang ganda po ng sprout niya, oh. Parang yung sprout niya ay mapula rin yung variegation. Green and then parang reddish yung, ayan, tingnan nyo yung gilid niya, ma-red din. Then yung green yung gitna. Ganon yung variegation ng kanyang dahon. Ganon yung pattern. Tapos yung kanyang bracts ay kulay ganyan. Hindi naman natin masasabing red to. Fuchsia pink yung kanyang bracts. Ang ganda, diba? Ang ganda ng combination ng kanyang dahon at ng kanyang bracts. Ang ganda, makulay na makulay po. Kitang-kita nyo kahit sa malayo. At kahit ngayon po, kahit na nag-start pa lang ako, meron na ako nabebentang ganito. At kahit ngayon po, ay mabili pa rin siya kasi po, maganda talaga yung combination ng dahon niya at nung kanyang bulaklak. Magandang tingnan, maliwanag sa mata, mukhang masaya. Ayan, hanggang doon sa kabilang side po, ay puro bulaklak din siya. Yan. Ang variety po na to, ang tawag po dito, ang ID po nito ay strawberry red. Yes po, strawberry red. Ito po yung kauna-unahan kong nabuhay nung ako ay nag-experiment pa lang kung paano magbubuhay ng mga ganitong rare variety. Kasi nga po, sabi nga po, nung nag-start pa lang ako, mahirap pong buhayin ang mga rare varieties. Kaya kung ano-ano pong experiment ang ginawa ko para kung paano ba mabubuhay. Sadya talagang kakaiba silang buhayin. Mahirap talaga silang buhayin. Hindi katulad ng mga ordinary varieties natin, itusok mo lang. Buhay na. Ayan. Itusok mo, iwanan mo, kusa siyang nabubuhay. Tapos, itanim mo lang. Kahit di mo diligan kapag buhay na, ay bahala na siya sa sarili niya. Parang ganon, basta nakatanim siya sa lupa. Itong mga rare varieties natin, medyo alagain. Pero ito nga po, yung variegated ang dahon na kauna-unahan kong nabuhay. Kaya, hindi ako nagpapawala nito aside from makulay nga po dito sa garden ay parang kasama ko na to sa aking journey sa larangan ng pagpapatubo ng bougainvillea. Kasi po ganun po ako, pag-aaralan ko muna yung isang bagay, halimbawa yung paano bubuhay, pag nakakabuhay na ako, tsaka ako kukuha ng tao at ituturo ko sa kanya. So habang nasa school ako, siya yung nagtatanim, siya yung bumubuhay dahil naituro ko na sa kanya. Ayun po. Katulad din sa pag-apply ng fertilizer na pinag-aaralan ko rin kung alin ba yung mas effective kapag natutuhan ko na. So ituturo ko na doon sa aking mga kinukuhang tao dito sa garden. So lahat ng kung ano man yung alam nila, papasok sila dito sa garden. Ang dala lang nila ay sipag at tiyaga.
Yan. Sipag at tiyaga at lakas ng katawan. And then yung kaalaman sa akin na, ako na bahalang magturo sa kanila. Ako naman ay pinag-aaralan ko naman, ilang beses ko in-experiment. Kapag successful na, tsaka ako ituturo sa kanila. Step by step. So eto nga po, isa to sa pagbuhay ng mga rare varieties ang naituro ko sa kanila. At ngayon ay patuloy lang nilang ginagawa everyday. At isang team naman po yung patuloy namang nagbebenta everyday. Ayan. Ang ano rin po ito, leggy rin, fast grower. Tingnan nyo. Meron siyang isang sanga na malaking malaki na. Ayan, malaki na siya. Tumaas siya, pataas. Ayun, sa kataas-taasan. Hindi ko pinaputol agad kasi gusto ko nga palakihin para kami ay makapagbenta ng malaking ganito na strawberry red. Yan, leggy kasi po siya kaya nakakalaki siya ng ganon pataas. So ayan. So meron pa akong iba pang strawberry red dito. Pero ito ang pinakamarami ang bulaklak. At saka iba yung mga sanga niya. Yung malalambot na sanga niya na halos magkakalapit lang. Yun yung namulaklak. Tapos yung mataas na to, meron din siyang bulaklak sa taas. Kaya lang ano pa lang, mga buds pa lang. Kaya hindi pa masyadong kita. Pero ito talaga, tabi-tabi yung bulaklak niya. Kaya kitang-kita dito sa garden. Pati yung dumadaan dito sa kalsada ay nakikita to, makulay na makulay. So ito pa po yung isang pwesto ng mother plant ko kasama dito sa mga grafted sa bandang dulo. Pero yung mga mother plant po na to, nakaplano na ilipat doon sa medyo ibaba, sa bandang ibaba. Kaya lang di kasya, madami to. Masikip na dun eh. So eto po, may kasama rin to dito na strawberry red. Tingnan nyo, naghahabaan ng sanga. Ayan, marami na po kasi kaming tanim na strawberry red kasi marami kong mother plant na ganito. Kaya ito, nakakahaba, hindi namin na itatanim. So, tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda, diba? Ako lang ba nagagandahan? Ayan, ang ganda niya. Ang ganda-ganda. At yun din naman mga grafted natin dito sa Jari naman kay gaganda. Ayan, isang araw yan ang ating iba-vlog. Ayan, hindi ko malapitan yung ibang sanga niya dahil may mga paso dito. Although may mga mother plant ako na ganito, nag-yellow, dilaw siya, tapos ayaw mag-usbong, ayaw humaba yung sanga, naninilaw siya. Ito hindi ko pa nagagawa ng paraan, hindi ko pa lang nahaharap to eh. Pero may remedyo dito eh. Gagawin ko muna kapag effective, tsaka ko i-share sa inyo. Ayan. So, sa ngayon, sa strawberry red muna tayo. Ito yung mahahaba niyang mga sanga na maraming bulaklak. Ayan. And then, ito pa. Ayan, ang ganda-ganda niyan, oh. Teka lang. Ayan. Sabi ko na, pag may araw, magandang mag-vlog eh, maliwanag eh. Araw po ito sa hapon. Hapon na, almost 4 o'clock na. Yan, ang ganda, diba? Ang liwanag ng kulay. Must have yung variety na to kahit hindi siya bago. Kahit matagal na siyang variety. Pero maganda pa rin siya. Kung gusto nyo po ay mapaganda yung mga strawberry red nyo na ganito, yung paraan po ng ating palupot, yan, maganda, effective dito yan. Maganda pag namulaklak yung pinalupot na strawberry red. And then, yung alagaan nyo po sa trim, hindi nyo pahahabain na ganito yung mga sanga para hindi hiwa-hiwalay yung bulaklak. Katulad doon sa unang mother plant natin kanina. Tapos yung pong ano niya, yung bulaklak niya, puting-puti. Yung tatlong puti sa gitna. Yun daw yung bulaklak niya. At tingnan mo, ang ganda po ng combination. Doon sa bracts na po siya pink. Tapos white yung tatlong puti sa gitna. Tapos yung variegation ng dahon ay ganyan. Kaya po, nagdadagdag doon sa kanyang ganda. Ayan. Ang ganda talaga nila.
Ayan, so that's all for today's vlog po. Ayan, gusto kong i-vlog yung mga ano dito yung mga grafted dito sa bukid kasi ang dami na nilang bulaklak. Pero isang araw na lang po kasi may mga hinihintay pa akong mamulaklak. Yung iba, mga sanga pa lang, wala pang bulaklak. Okay po, thanks for watching.